Magandang araw mga kasarap at yun na nga, ngayong araw gagawa akong masarap na sinabawan. Hindi sinabawang baboy, hindi rin sinabawan na manok, kundi sinabawan na isda. Ngayon, bumili ako ng bangus para pangunahing ingredient sa ating lulutuin. Pinatadtad ko na nga ito kay ate at pinatanggalan ko na rin ng kaliskis para hindi na ako mahirapan. At pagkatapos nun ay bumili na ako ng iba pang ingredients para mas mapasarap palalo ang aking potahing lulutuin. Naghanap-hanap nga ako rito kung ano pa ang mailalagay ko. At nakita ko agad itong sitaw. At yun na nga, nagbayad na ako kay ate para matapos ko ng video na to or ang clip na to. At pagkatapos nun ay pumili na rin ako ng kamatis kasi hindi ito nawawala sa sinabawan. At pumili na rin ako ng pechay para maraming gulay. At yun na nga, dumako na tayo sa pagbili ng sinigang para hindi na tayo gaano mahirapan sa pagluto. At yan na nga, tinuturo ni kuya kung ano ang dapat na sinigang na bibilihin ko para sa sinabawan na isda. At dito na nagtatapos ang journey natin sa pamamalengke. Inuna ko na ngang hiwain ang pechay dahil medyo marami ang pechay. Isinunod ko nang hiwain ang kamatis. Dito nga medyo nahirapan ako dahil medyo mapurol ang aming kutsilyo. Pangatlo naman ay ang sibuyas. At tinanggal ko na nga itong balat para mahiwa ko na ng tuluyan ang sibuyas. Isinunod ko na nga dito ang bawang para maging kompleto na ang ating sangkap. At pagkatapos ko nga mahiwa ang lahat, ang gulay, mga sangkap at iba pa, ay lininisan ko muna ang aking lamesa para mamaya sa pagluto ko at paglalagay ko ay mag-iintay na lang ako at sunod-sunod ko na lang kung paano ko ilalagay ang mga potahe or ang mga ingredients na dapat ilagay sa linuluto ko. Pagkatapos kong maglinis, binuksan ko na ang aming kalan para mapakuluan ng tubig. At pagkabukas ko ng kalan ay sinunod ko ng ilinagay ang kamatis, sibuyas at ang bawang. Upang sa pagkulo nito ay may lasa na agad ang ating pinakuluan na tubig. At antayin natin ng ilang minuto para kumulo na ang tubig. At yun na nga, medyo umuusok na ang ating tubig. At ang isusunod ko naman ay ang sitaw. Dahil medyo mas matigas ang sitaw kaya kailangan nating unahin ito. At dito nga medyo natagalan ako dahil baka mahulog ito sa labas ng ating linalagyan. At hinalo-halo ko ito ng konti para mapailalim yung gulay. Pagkatapos ng ilang minuto ay isusunod ko na ang ating isda. Inisa-isa ko ito dahil baka mahulog, sayang naman ang isda, diba? Mahal pa naman. At pagkatapos nating ilagay ang ating isda, maghihintay tayo ng ilang minuto at isusunod ko na ang ating pechay. Pinahuli ko to dahil medyo malambot lang naman ang pechay, kaya't madali lang naman itong maluto. Ayun na nga, hinalo-halo ko para malubog ang pechay sa mainit na tubig. At isusunod ko nang ilalagay ang ating paminta. Medyo natagalan ako dito kasi may stapler pa yung paminta. Yun na nga, tatlong paminta yung linagay ko.
At ang isusunod ko naman na ilalagay ay ang asin para mas malasa pa ang ating linulutong sinabawan. At ayan na nga, medyo nag-enjoy pa ako na maglagay ng asin. Feeling Chef Yarn. At madali nang maluto ang ating sinabawan na bangus. At ayun na nga, tapos na tayo maglagay ng mga sangkap. Maghihintay na lang tayo ng ilang minuto para malagyan ng pampasarap. Ito ang sangkap ng sinigang. At yun na nga, maglagay ng kalahating pack ng sinigang para mas maging malasa ang ating sinabawan na bangus. Sinigang na lang pala ang aking ginamit para hindi na ako mahirapan sa pagtansya sa kalamansi. At mas mapapadali pa nito ang pagluto. Hinalo-halo ko na nga ito at maghihintay na lang tayo ng ilang minuto para matapos ang lutuing bangus. Matapos ng mahabang proseso ng pagluto, naluto na ang ating bangus kaya ililipat ko na ito sa malaking mangkok. At mapapaisip ka na lang talaga na hindi sobrang sarap ng niluto mo pero sobrang Latina naman. At dyan na nga nagtatapos ang proseso ng lutuing bangus. Salamat! A few moments later. A few inches later. 2 hours later. 1 eternity later.